Sunlight leans against the windowsill, tracing patterns on the broad monstera leaves. They call me Plantate, keeper of the green, watching spines of the cactus turn to silver sheen. From the heavy succulents to the quiet birds above, holding all this life, a patient sort of love. So, welcome to our new episode dito sa ating Plantate Vlog. As you can see, ayan, kanina pa po ako nagpapaning ng ating camera. Tinitingnan at pinapakita ko po sa inyo ang ating mga bagong halaman, katulad ng mga begonia na yan, dito sa ating open garden sa harap. Ayan, nakikita ko ito sa inyo, yung ating mga hanging plants na nandyan na ngayon, mga luma at bago. At ito po yung ating mga halaman sa may fish pond. Yan. Ganyan yung ating malaking philodendron. And then yan yung ating bird cage ng ating mga African lovebirds. Ito yung ating ibang philodendrons and calatheas. Ito naman yung layer ng puro calatheas naman yan. Tapos ayan yung hindi mo masyadong nakita pala. Ayan, meron pa ako isang bird cage dyan, puro finches naman yan. Kasi ito mga philodendrons pa rin. And then yun po yung ating mga lanay. Yan yung ating lanay. Oo. Sana ayan, na-enjoy nyo kahit medyo puro close up. Ayan na po ang ating mga halaman na bago, na akala ko na video ko, hindi pala. So yan, mga bago natin. Karamihan, ay lahat, except for the yellow rose, nagkaroon na tayo. Kaso nawala, nalusaw. Kadalasan nalusaw. So ngayon tatry natin ulit, ngayon tag-ulan. Kasi may hilig sila sa tubig. Except for this, yung jade. Yung jade lang, sabi lang sa akin, as in once a month, twice a month lang diligan. Tapos hayaan lang. Ito lagay natin sa may ito lahat sila mahilig sa tubig. Okay, except for that. Yun, inayos lang natin yan. Kasi ang daming scales. Kasi ito regalo natin kay babe. Kasi yellow. So, ito lalagay natin sa labas. Okay, pasensya na at hindi natin na video ang ating tatanim, pero ayan, ano-ano ba sila? So ito ay si watermelon peperomia, dalawang goto cola, dalawang sweet basil, isang rosemary, vine, ivy, and then yung jade, and then sansevieria na ating niripat, and then yung ating rose. Yan. Here is the rose. Nandito po siya sa terrace. Ayan o, terrace ko. And dito ko po nilagay yung jade sa covered area. Kasi nga bawal daw itong mabasa and mag-uulan na. So dyan ko siya nilagay. Hopefully maarawan lang siya dyan. Yan, tapos twice a week lang ng dilig natin sa kanya. Bawal daw madiligan sa sanga at sa ugat. So sa sides lang. Okay? Yan, ito na po yung watermelon peperomia. Tapos ito naman yung English ivy. Yan, nakahang na sila dito. Ayan, naaarawan na. Tapos ayan, dito ko po nilagay sa labas yung ating mga basil or herbs, basil and rosemary. Ayan. Tapos andito yung inayos natin na sansevieria.
Nagkaroon kasi ng scales. So pinagpuputol ko yung dahon. Hi Plant Kids! Good afternoon! Welcome back to our channel. At ito na naman po tayo sa isang episode ng paghahalaman. At ngayong araw na to, ayan, nakikita nyo, marami akong halaman sa likod at may mga halaman pa rin ako dito sa harap. Explain ko sa inyo ang ating gagawin, pero puro tayo refreshing and repotting ng ating mga plants. Let's go! So sisimulan na natin tong nasa likod ko, no? So ayan, ito hindi natin gagalawin. Ito yung Wave of Love natin. Ay, hindi. Ano to pala? Sorry. Anthurium tabaco pala to. Tapos yung ating Anthurium magnificum na hindi gumaganda. Pero hindi naman siya namamatay. So may plano akong gawin sa kanya mamaya. And then yung ating white caladium. Tapos yung ating mother propa na Prince of Orange. And then itong ating namatay na namatay na rubber tree. Melanie ito alam ko Melanie. Pero meron kasi akong pinropa dito na nakalimutan ko anong plant to. Tapos isang calathea. Alam ko calathea to eh. Tapos hindi ko alam to, wala yan siguro. Ito hindi ko pa alam, pinag-aaralan ko pa to. Ito yung aking Thycon na nagtampo. Nilipat ko siya, hindi na siya tumubo. Nagkaroon siya ng isang dahon ito. Hindi tumuloy, kapuputol ko lang. Nabulok. Pero okay naman yung isang ating Thycons nandun. No? Maganda naman siya. Kakalipat ko lang din yan ng lupa. Na ng paso, mas malaki, halos mini drum na. Parang ganito na yung pinaglagyan natin. Ganyan na. From ganitong paso. Ganyan, no. Okay, so ayan, nandyan sila ngayon. Ngayon, dito tayo. Yun yung area na yon, nakikita niyo sa taas. Ayan. Yung mga nilagay ko dyan, yung may hilig sa araw naman talaga. So okay naman sila. May hindi maganda, pero buhay. Kasi nga sobrang tag-araw. So may mga nasunog. Okay lang kasi gusto ko nga silang mag-develop ng strength at saka reliability or durability sa init ng araw. Okay, so ano yung tinanggal natin dyan? Itong yuka natin. Ayan. Malaki na po yung yukang yan. Halos kasing laki ko na. Actually, mas mataas na sa akin ngayon yan. Dati, mga 3 feet lang yan. Napalaki na natin dito sa atin. Tapos, so iriripat natin yan. Kaya natin ito binili itong malaking paso. Kasi tingnan nyo yung paso niya. Basag na. So, ano na yan? Yung antag doon? Root bound na yan malamang talaga. Tapos itong ating Renaissance. Anthurium Renaissance. Na sobrang haba ng dahon. Ayan na, babalik na nga. Siya ngayon yung iaakit ko doon. Kasi ito hindi ko na galing to doon eh. Hindi ko na siya pwede iaakit doon. Dahil sobrang puno na siya. Ang bigat-bigat na po niyan actually. Nahirap ako. Pinagpawisan ako ng todo. Nung binaba ko yung yuka na yan. Tapos itong ating Sabastatum. Ayan. Parang gusto ko rin din siyang iripat. Pero buhay siya. And then itong ating I forgot the name. Ano naman, nagva-vine yan eh. Yun. Moonlight something. Ayun yung kapartner niya na ibang ano naman version nandun. Okay, so aayusin natin yung mga halaman na nandyan. I-refresh natin yung lupa. Or ito, katulad nito, ililipat natin, iakyat lang natin siya doon. Okay, tapos lalagyan natin siya ng mga pot dyan sa paligid. Na maliliit. Na pwedeng mabuhay dun sa taas. No? Let's see. And let's go. So, ito, chinek ko na to. Chinek ko na tong ating white caladium. Okay naman siya. Kasi may kasama rin tong mga mayana. So, yung mayana pinutol ko, pinututuso ko. So, ito ngayon. Mahaba na siya. So, lalagay natin siya dun sa may araw. Kasi alam ko mahilig ko sa araw, kaya malungkot. Nagkakabaan lang to eh. Kumbaga, attenuated siya. So, lalagay muna natin siya dito. Ito naman, kailangan natin siya siguro dagdagan ng lupa. Ayan, may bagong dahon naman siya. Ayan.
Pero pangit yung kanyang mga existing na dahon. So hindi ko alam kung kasi pinagpwestuhan ko sa kanya dyan lang. Kasi siguro may kumakain ng mga dahon kaya pangit yung mga dahon niya. Okay? So ito lalagyan natin ng ano. Lalagyan natin ito ng urea. Okay. So, for this side, okay na tayo dito muna. So, itong lupang to, baka ito yung gamitin ko para dun sa yuka. Kasi yung yuka hindi man maarte. Yan. So, ito yung lupa. Ito yung paso, yung brown, yung paglalagyan ko nitong yuka. Ito yung sinasabi ko sa inyong puro putik na. So, unahin natin ang pagtatanggal nitong yuka sa paso na sobrang ano na siya. Umitik na nga oh. Dahil sobrang ano na niya, root bound. So mamaya i-repair natin to bago natin tamnan. If ever matatam na natin siya today. Okay. So ito naman talaga yung goal natin na una. Siya, mailipat siya ng maayos. Okay? So mamaya, pe-pwesto na lang natin siya. Actually may baby na to. Ayan. Matibay naman ang yuka, so hindi siya masyadong sensitive. At hindi naman natin ginalaw yung kanyang ugat. So, mabubuhay ito. Ayan, kaya dito na po natin tatapusin ang ating episode. Maraming salamat po sa inyong pagpunta at pagnood. This is Plant Tatay Barry of Antipolo saying bye, Plant Kids!